Napakabilis po talaga ng panahon. July na. At syempre, ngayong papasok na ang July, ilang linggo na lang at magsisimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa tingin ko, sa pagpasok ng mga incoming senators ngayon, hindi sila papayag na hindi matuloy ang impeachment trial. Napanood ko po kasi sa TV kanina sa mga balita na itong ating mga papasok na mga senador ay hindi basta-basta papayag na basta na lang i-dismiss ng grupo ni Chis Escudero yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sabi pa nga dito, impeachment dapat matuloy sa 20th Congress, sabi ng ilang mga senador. Naniniwala ang incoming senators na sina Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan na maitatawid ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa 20th Congress. Sabi naman ni incoming Senator Pampelo Lacson, italakay muna ang impeachment, tuloy-tuloy ang trial. Sa akin naman, ang gusto natin at gusto ng mga kababayan natin, makita ang presentation ng prosecution ng kanilang evidence. Mas maa-appreciate namin as senator judges ang nilalaman ng ebidensya. Saka mag-rule sa motion to dismiss kung walang laman. Okay, ganun naman dapat eh. Kung habang umaandar yung proceedings, nakita nyong wala namang laman itong pinaglalaban ng prosecution, edi saka kayo magbotohan na i-dismiss yung kaso. Ang importante, simulan nyo ang impeachment trial, marinig natin yung mga ebidensya, at saka kayo mag-decide. Dahil kung hindi, sabi ko sa inyo, sa tinagal na hinintay ng mga kababayan natin, baka gusto nyo makakita ng people power. Yan po ang nababasa ko sa mga comment section sa iba't ibang social media platforms. Handang-handa po ang majority ng taong bayan na ipakita ang puwersa pag nagkamali ang mga senador sa tulong ni Chis Escudero na i-dismiss ang kaso nang hindi man lang naririnig ang ebidensya. So, papalapit na po. Kailan ba yun? July 30 ba? Aabangan po natin. Pero ang pakiramdam ko, sa narinig ko sa mga incoming senators natin, hindi sila papayag na basta-basta na lang i-dismiss ni Chis Escudero ang impeachment complaint nang wala man lang kalaban-laban. Oy, tungkol na rin sa impeachment. Balita ito, Attorney Lorna Kapunan magiging bahagi ng House Prosecution Panel. Inaasahang magiging bahagi ng House Prosecution Panel ang batikang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Batay sa impormasyon, tutulong ang batikang defense lawyer sa mga kongresista sa kanilang pag-usig kay VP Sara sa Senate Impeachment Court. Although sa kasalukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Attorney Kapunan habang papalapit ang tentative schedule ng pagsisimula ng trial na itinakda ni Senate President Francis Escudero sa July 29, isang araw matapos ang ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Kapunan ay isang defense lawyer na may 40 years na karanasan sa law practice. Siya rin ang founding partner ng Kapunan and Castillo Law Offices. Ang House Prosecution Team ay pinamumunuan ni House Minority Leader Marcelito Libanan, isa sa mga batikang abogado sa Kamara. Magiging bahagi rin ng panel ang kapwa law expert na sina Chel Diokno at Laila de Lima. Kaya nga excited ang taong bayan eh. Prosecution versus defense. Magandang laban yan. Papakiramdaman din natin kung sino sa dalawang grupong ito ang paiikutin lang tayo o ang magsasabi at maglalabas ng katotohanan. Sa panahong ito, hindi na basta-basta maiikot ang mga Pinoy. Ayokong sabihin na dahil matalino na ang mga Pilipino. Hindi po. Matagal na tayong matalino, hindi lang tayo kumikibo. Pero pag kailangan talaga na ilabas natin ang boses natin at ang puwersa natin, diyan natin makikita ang pagkakaisa ng mga Pilipino. O sige, one false move from Chis Escudero at yung kanyang mga senador na boboto to dismiss the impeachment complaint, subukan nyo. And speaking of Sara Duterte, meron po akong nabasa na sinabi ni Sara Duterte, Philippines not ready for war
as Marcos admin lacks plan, direction. Sabi po yan ni VP Sara. Sige nga, pagpalagay na natin na yung tatay mo ang presidente pa ngayon sa nangyayari kaguluhan sa iba't ibang bansa. Nakahanda rin ba ang tatay mo kung sakaling magkaroon ng gera at tayo ay masangkot? May ginawa ba si former president na paghahanda kung sakaling tayo ay sugurin ng China? Ay, oo nga, hindi nga pala niya kailangang maghanda sa gera kung sakaling susugurin tayo ng China. Dahil handang-handa namang ibigay ni Digong ang Pilipinas at gawing probinsya ng China. Pero teka muna, mabalik ako sa sinabi ni Sara Duterte. Hindi daw handa ang Marcos admin sa gera dahil kulang daw ito sa plano at direksyon. Tingnan nyo ang contradiction ha. Kinokontra ni Sara Duterte mismo ang sinasabi niya. Samantalang earlier on, tanong ni Sara Duterte, saan mo gagamitin ang missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Ito po ay ang pag-acquire ng Pilipinas ng mga missile para sa paghahanda. Just in case anything happens. At yan po ay ang pagpapalakas ni President Bongbong Marcos sa ating militar o sa ating sandatahang lakas. So, ang tanong ni Sara Duterte, saan mo gagamitin ang missile? Sino daw ang gegera sa Pilipinas? Tapos, sasabihin niya, hindi handa ang Pilipinas sa gera dahil walang plano at walang direksyon si Bongbong Marcos. Yan ha, parehong si Sara Duterte ang nagbitaw ng statement na yan. Saan daw gagamitin yung missile? Pero sa kabilang banda, hindi daw handa ang Pilipinas sa gera. O di ngayon alam mo na kung bakit kailangan bumili ng missile para maging handa tayo sa gera. Ay nako please. Sa ibang balita, ito po ay magandang balita. Majority of Pinoys back rejoining the ICC. Ayon po yan sa Okta survey. Majority of Filipinos are in favor of the Philippines rejoining the International Criminal Court or yung ICC. The tugon ng masa nationwide survey conducted from April 20 to 24 showed that 57% of Filipinos want the country to rejoin the ICC while 37% are opposed to the move and 6% remain undecided. Doon sa mga nag-express ng kanilang suporta sa pagbalik natin sa ICC was strong in most regions of the country. The survey results indicated that in Metro Manila, Balanced Luzon, and the Visayas, at least 60% of respondents backed the move. However, Mindanao was an exception, with only 30% in favor of rejoining the ICC and 66% rejecting it, the highest rate of opposition recorded across regions. Well, hindi nakapagtataka. Taga saan ba si Digong? And mind you, hindi 100% ng mga taga Mindanao ang nagre-reject sa ating pagbalik sa ICC. Yes, mataas. Pero hindi 100% tulad ng sinasabi ng mga DDS na solid ang Mindanao behind former President Rodrigo Duterte. 33%, that is more than 1/4. Considering na ang Mindanao ay Duterte country daw. So maganda kung babalik tayo. In fact, kaya lang naman tayo umalis doon or kaya lang naman winidraw ni Digong ang ating membership ay dahil alam niya na siya ay delikado kapag nagpatuloy pa siya dyan sa ICC. Kung nagkataong hindi siya nag-withdraw, edi ang dami pa ng mga taon na iimbestigahan ng ICC. Dun sa mga hindi makaintindi, kahit na napaka-simple and elementary, siyempre, ang hinabol ng ICC ay yung mga krimen na ginawa ni Digong bago pa tayo mag-withdraw sa ICC. So, kayo nagpupumilit na wala na daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. As of the present, yes, wala na. Pero ang jurisdiction nila ay nung time na tayo ay miyembro pa. At yun ang hinahabol ng ICC. Very elementary, pinagugulo nyo pa. Uy, meron pong kinatatakot ang mga DDS ngayon. Sabi sa balita, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla says he will apply for the ombudsman post this week. Dahil nga po yung Duterte appointed na si Martires ay matatapos na po ang termino.
At kung mag-a-apply si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aba, maganda yan. E di ngayon, binabatikos ng mga DDS itong balak ni Remulla na mag-apply bilang ombudsman. Ang dami na naman mga negative comments. Talagang ganyan daw sa BBM administration. Sila magkakampi. Natural. Bakit nung panahon ba ni Digong? Di ba napapaligiran din siya ng mga taong alam niya na susuportahan siya? Ganun talaga, kahit na sinong presidente, kahit nung panahon pa ni Cory o yung mga sumunod, ang gusto mong kunin ng mga magtatrabaho sa'yo o yung makakatrabaho mo, yung alam mo na pareho kayo ng wavelength, pareho kayo ng inaasam para sa bansang ito. Mahirap yung may katrabaho ka na walang ibang alam gawin kundi ang batikusin at siraan ang gobyerno mo. Gets nyo mga DDS? Umiyak na lang kayo. Dahil pag natapos ang termino nitong si Martires na isang appointee ni former President, sana nga mapalitan siya ni Remulla. Oy, balita pa rin sa Inquirer. The COMELEC and Bank has affirmed the ruling of COMELEC 2nd Division to annul the proclamation of Joey Uy as the winner of the Manila 6th District Congressional Race. With this, the ANBank orders the proclamation of Benny Abante, Uy's rival, as the duly elected representative of the district. Last June 18, the COMELEC 2nd Division voided the certificate of candidacy of Uy due to alleged material misrepresentation of his citizenship. So, paano yan? Yung sinira-siraan na naman ni Sara Duterte nung panahon ng kampanya, siya pa rin pala ang uupo bilang representative ng Manila. Buhay nga naman talaga. Harry Roque, galit na galit kay President Bongbong Marcos. Sabi ni Attorney Harry Roque, I will never forgive this administration for what they did to me and my family. Sabi sa News 5, hindi anya mapapatawad ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang administrasyong Marcos sa kanilang naging aksyon na nagresulta sa pagkawalay niya sa kanyang pamilya. Sa panayam sa programang Long Take ng One News, ibinahagi ni Roque na unang beses niyang ipinagdiwang ang Pasko at Bagong Taon na hindi kasama ang kanyang mga anak. Anya, ito ang kanilang pinakamalungkot na holiday season. Ano bang masasabi ko dito? Pero teka muna, bayaan natin yung mga netizens ang sumagot. Sabi naman ni Norman Yap Pike, nako, kasamahan ko naman to dati. Sabi niya, gagawa ka ng kagaguhan mo sa buhay, tapos isisi mo sa iba. Kung hindi ka ba naman GAGO, bakit ka nagtatago kung wala kang ginawang kabalastugan? Taran ka pala eh. Pasalamat ka, napakabait ng presidente namin. Kung ako si presidente, matagal na kitang inilagay sa chocolate box at nilagak under 6 feet o pinasalvage na kita. Abay, sa mga pinaggagawa mo, mas hindi ka mapapatawad ni PBBM sa pambabastos at kawalan ng respeto sa kanya. Di ka pa rin pinatulan dahil edukadong tao si PBBM at hindi kanya ka-level. Pinaubaya ka na lang kay Karma. Tandaan mo, di ka tatantanan ni Karma sa lahat ng mga ginawa mo. Mamamatay ka na nagdurusa. Pautay-utay ang hirap na mararanasan mo hanggang libingan. Naku, medyo harsh itong sinabi ni Norman. Pero siyempre, kanya-kanya po yan ng opinyon. Yan po ang sinabi ng ating mga netizens. Dapat ang sinabi mo, Roque, I will never forgive myself for doing this to my family. Ikaw ang magagagawan yan eh. Kung sa tingin mo wala kang kasalanan, umuwi ka ng Pilipinas. Akala ko ba, sabi mo, meron naman tayong sistema rito. Meron tayong justice system. Kaya nga ang gusto mo, si dating Pangulo, iuwi sa Pilipinas at dito litisin. Bakit ikaw? Ayaw mong umuwi, ayaw mong harapin yung kaso mo. Kayo talaga mga DDS, hindi mo tuloy malaman. Sala kayo sa init, sala kayo sa lamig. At ang huli naman po natin, itong si Robin Padilla. Bakit ba itong mga senador natin ng mga maka-Duterte? Halatang halata. Parang wala nang natirang kahihiyan, ano? Dahil kahit na sila ay ibinoto ng taong bayan para magsilbi sa taong bayan, pinangangalandakan pa nila na kahit na siya ay sunugin, mangangamoy Rodrigo Duterte pa rin siya.
Sabi dito sa News 5, reso ukol sa repatriation ni Duterte mula dahig isinusulong ni Padilla. Maghahain ng resolusyon sa Senado si Senator Robin Padilla para isulong ang immediate repatriation ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine ngayon sa dahig sa The Netherlands. Sa kanyang resolusyon, ito'y para isulong ng reconciliation at national unity. Ituon ang pansin ng gobyerno sa ibang pangangailangan, igiit ang soberanya ng Pilipinas at pagtibayin ang karapatan ng bansang mag-imbestiga at panagutin ang mga mamamayan nito. Sinubukan ng senador na ihain ang kanyang resolusyon nitong June 23 pero hindi ito tinanggap dahil nag-adjourn, sinidye o nagtapos na ang sesyon ng 19th Congress. Balak niya itong ihain muli sa 20th Congress na magsisimula sa June 30. Basa ulit tayo ng reaksyon ng mga netizens. Galing kay Algen Claire Liaguno, kahit maghain siya ng reso, anong magagawa niya? Di pa nga pinayagan ang interim release niya. May repatriation ng nalalaman si Robin. Hay, patawa naman to. Sabi naman ni Freddy Danke, naku po, diyan ka lang magaling sa ganyan. Pagdating sa mga session ng Senado, wala kang alam. Sabi naman ni Alvin de la Paz, grabe pagkaka-hypnotize ng mamang ito. Sabi naman ni Rowell Malinab Espejo, idol, magtrabaho ka naman. Dapat pala kay Digong ka na lang sumasahod, hindi sa Senado. Ay, may punto si Rowell dito. Taong bayan ang nagpapasahod sa'yo. Dapat talaga sa mga Duterte kayo humingi ng sahod nyo at hindi sa taong bayan. So ayan po, malapit na po ang July 29 sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako, para sa akin, malakas ang kutob ko. Matutuloy at matutuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ma-acquit o ma-convict, ang importante, malalaman na natin ang katotohanan.